Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang mainit na usapin na muling sumiklab dito sa mundo ng crypto. At ito po ay tungkol kay Ginoong Jed McCaleb. Isa po siya sa mga co-founder ni Ripple at ni Stellar. Isang luma ngunit kontrobersyal na interview po niya mula pa noong 2018 ang muling lumutang at nagsimula ng mga tanong ukol sa governance, transparency at utility ni XRP. Ang mga tanong na ito ay may kinalaman po sa escrow system ni Ripple, ang kanilang control sa network, at kung talagang may gamit pa ba si XRP sa pang-araw-araw na transaction. Kaya kung isa ka pong Pinoy na nag-i-invest o nagtitrade ng crypto, particular po kay XRP, ay kailangan po natin itong panoorin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Ang ating nakikita dito ay si Ginoong Jed McCaleb. Isa po siya sa mga co-founder ni Ripple at ni Stellar. Simulan po natin sa kung bakit umalis itong si Ginoong Jed McCaleb kay Ripple. Ayon po sa interview, umalis itong si Ginoong Jed McCaleb kay Ripple dahil gusto niyang gumawa ng network na mas bukas, mas decentralized at hindi kontrolado ng iisang kumpanya. Dito niya itinatag itong si Stellar. Pero bakit nga ba naging issue ito ngayon? Kasi ayon po sa Stellar community member na si Stellar Expert, marami pa rin umanong mga tanong tungkol po sa paraan ng pagpapatakbo ni Ripple. Kasama na rito ang escrow, validator control at kung may tunay bang gamit sa XRP sa pangkaraniwang tao. Bakit may issue sa escrow system ni XRP? Isa po sa pinakamalaking issue ay ang escrow system na ginawa ni Ripple noong taong 2017. Nilak po nila ang 55 billion XRP sa mga kontrata na automatic na nagre-release ng 1 billion XRP kada buwan. Pero teka, hindi lahat ng lumalabas ay pinapasok po sa market. Yung mga hindi nagagamit ay ibinabalik din po sa escrow. Ginagamit ito ni Ripple para suportahan ang kanilang on-demand liquidity system or ODL. Isa po itong sistema kung saan ginagamit sa XRP para sa mabilis at murang international remittances. Karaniwan ang mga sales ay hindi para po sa retail traders tulad natin, kundi para po sa mga financial institutions. Ayon pa kay Ripple CTO David Schwartz, ginawa ang sistemang ito para sa transparency at stability. Hindi raw ito ginawa para kumita ng mabilis. Kaya kung iniisip mo na binebenta ni Ripple ang XRP para sa pansariling gain, hindi raw ito ganon kasimple. Ngayon ay kontrolado ba ni Ripple ang XRP ledger? Isa pa sa mga tanong ay kung si Ripple ba ang may control sa buong XRP ledger. Ang totoo, ayon po sa network rules, hindi pwedeng baguhin ang anumang bahagi ng sistema kung walang 80% na approval mula sa validators sa loob ng 2 linggo. At alam mo ba, isa lang sa mahigit 150 validators sa buong mundo ang pagmamay-ari ni Ripple. Oo, may impluensya si Ripple dahil sila ang pinakakilala. Pero hindi nila kayang baguhin ang network ng mag-isa. Ngayon ay totoo bang si Ripple lang ang may hawak sa mga validators? Dagdag pa sa governance, may listahan si Ripple ng tinatawag na Unique Node List or UNL. Ito po ang default list ng mga trusted validators. Pero hindi ito fix. Ibig sabihin, pwede kang gumawa ng sarili mong list ng validators kung gusto mo. Ang mga validator ay hindi lang si Ripple. May mga galing sa universities, independent developers, exchanges at saka iba pa. Kaya hindi totoo na kontrolado ni Ripple ang lahat ng desisyon sa network. May gamit pa ba sa XRP bukod sa banking sector? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay meron pa rin.
Si XRP ay ginagamit na rin sa maraming project tulad po ng NFT platforms, tokenized real estate at stable coins gaya po ng RLUSD. Mayroon ding decentralized exchange na tumatakbo mula pa noong 2012 gamit ang XRP Ledger at mababa ang fees dito. Para po sa mga OFWs o kahit sa simpleng padala ng pera ay pwedeng gamitin si XRP para magpadala ng funds in just a few seconds na halos walang bayad. Available din po siya sa halos lahat ng major exchanges at wallet apps. Hindi lang mga bangko ang pwedeng gumamit sa kanya. Bilang mga Pinoy crypto enthusiast, mahalaga po na alam natin kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan sa mga crypto projects na sinasalihan natin. Sa kaso po ni XRP, mukhang wala itong centralized control sa network base po sa technical na proseso. Pero hindi rin natin maikakaila na si Ripple ay may malaking impluensya sa ecosystem dahil hawak po nila ang malaking bahagi ng supply. Para sa atin, dapat po nating bantayan ang transparency ng mga ganitong project. Huwag po tayong bulag na sumunod sa hype. Intindihin po natin ang technology, ang tokenomics at ang mga taong nasa likod nito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang resurfacing ng interview ni Ginoong Jed McCaleb ay isang paalala sa atin na mahalagang suriin ang crypto projects hindi lang base sa presyo kundi pati na rin sa governance model at long-term na vision. Sa kaso po ni XRP, maganda ang layunin at technology. Pero kailangan pa rin nitong patunayan na kaya nitong panatilihin ang decentralization kahit hawak ni Ripple ang malaking bahagi ng token supply. Hindi po sapat ang salitang decentralized. Dapat ay kita rin ito sa gawa. At sa kabuuan, responsibilidad pa rin natin bilang mga investors ang mag-research, magbasa at unawain ang mga pinapasok nating crypto. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.